Sa ngayon, ito yung ginagamit kong broodcock. Ito po si Sasuke. Ito ay pinanganak sa Cebu and lumaki sa Davao. Bago ko ito nabili, no, malaki na po siya. Pero mas lumaki na siya, no. So na dito dahil nga habang tumatanda din po yung manok kapag nasa 1 year old na, doon pa natin malalaman yung kanyang tamang tangkad. So matangkad talaga siya and solido yung katawan. Isa sa pinaka-solid na nakuha kong bloodline. Kita nyo po yung likod niya, no. Venom back po yan. Yan. Mahirap pong hanapin yung ganito kagandang kulay na dark kanawayon. Yan. And marami siya napapalabas na dark kanawayon sa kanyang mga anak. Yan, papakita din natin mamaya. Ito ay short beak. Si Sasuke kaya nagustuhan ko. Ayan. And katapos lang po mag-molt ng kanyang beak. So naka-gloves po tayo, no. Kasi nga ayaw natin masaktan. Yan, masakit kasi masaktan. 2 AM magsisimula na po ako sa pagtatrabaho. Meron kasi tayong ship na sisiyo na nagkakalaga ng 4,500 pesos going to Cotabato. Ang in-order po kasi ni sir sa atin is 2 months old na. Ang mga Shamo Giants po pala natin nagkakalaga ng 2,500 pesos to 3,000 pesos kada 1 month old. Pagka next month naman, dudoble na po yung kanyang presyo ng 5,000 to 6,000 pesos kada isa. Para makasave yung iba at malaman natin yung tunay na gender, ay binibigay ko lang ng 4,500 pesos. Nakasave ka na, nalaman mo pa kung lalaki talaga siya or babae ba. Mamahaling mga feeds po ang binibigay ko sa kanila para masabi talaga ng mga customers natin na worth it yung kanilang mga pera. Dumating na rin ako dito sa terminal namin. Dito kasi yung tagpuan namin sa shipper. Shout pala sa customer natin na si Sir Yusuf. Marami na rin nasasayda nito dahil maraming tumatangkilik. Mga collectors ang buyer kaya mabilis yung pera. Maraming salamat din sa shipper natin. And itong ating yung kanyang pagmumolt po sa kanyang beak, no, is malapit na pong matapos, no. So first time ko nakakita ng manok na nagmumolt yung kanyang beak, parang pawikan yung kanyang beak, oh. And very short, which is ito talaga yung nagandahan ko kay Sasuke. And kita nyo pulang-pula po yung meats niya. Yan, pula-pula yung kanyang meats. Yan, sobrang ganda, solid na solid. Malakas mag-mate to, no. At napakaganda din po ng mga similya. Ngayon hinahawakan ko naman si B1, isa itong light kanawayon. Mas lighter yung kulay niya kumpara dun sa dark kanawayon natin na si Sasuke. So hindi pa ito nagagamit dahil nga 6 months old pa lang ito kahapon, kaka 6 months old lang. Pitsa 28. Dalawa to sila, ganito yung itsura, ganito din po yung forma. Yan. Mas malaki lang ng konti itong CB1. CB2 din naman, malaki din naman, pero yung sa katawan lang, mas malaki yung bodega nito. Yung isa naman, napakaganda ng tindig. Yan. Talagang tabla sila para sa akin, si B1 at si B2. Kaya kinuha ko. So in-acquire ko rin din dito si B1 at si B2, no? So nanay nito ay si 4. Yan, si 4 din natin papakita dahil nga on brooding stage siya. Yan, pero hindi natin pinapabrood yung ating mga alaga. So siguro next month, uma-action na kasi itong mag-mate. Siguro next month, no, may mga mapapalabas na ito si B1 tsaka si B2. So abang-abang na lang kayo mga kanitid. Napakaganda ng pamitay. Yan, napakaganda ng pamitay. Yan. No, napakaganda ng pamitay. Isa sa pinagmamalaki kong broodens dito si Uno. Si Uno po is sobrang laking babae to. And sa ngayon, no, nasa breeding stage siya. So talaga nagpapamate to. Yan, nagpapamate siya, no. Yan, no, nagpapamate. No? Sobrang laki, may pamitay. Ito yung mama ni Greyman. Yan, no. So lalaki and babae natin, sobrang giants po talaga, no. Yung size niya nito parang lalaki na. Pero napakaganda po talaga nito si Uno. Marami silang mga ganda pero ito yung papakita ko sa ngayon kasi nga short video lang tayo. Yan, no. Baka umabot kasi ng 1 oras pag pinakita natin lahat ng ating at saka in-explain pa natin. So ngayon, ito muna ipapakita ko si Uno, ang ating napaka-solid na babae. About naman sa pangungolekta nito, marami na pong kumukolekta talaga dahil nga sobrang ganda ng manok na to, no. Talagang nakakainggit kapag nakikita mo to sa ibang breeders na meron na sila. Kaya ako din pabili, no, dahil nga sobrang tangkad and sobrang gandang tignan. Kung mahilig ka sa manok, mapapabili ka nito, no, kahit may kamahalan. Kasi dati ako wala akong hilig sa ganito. And nung pumunta ko sa mga pinuntahan kong mga giant breeders, no, naakit ako and kumuha ko sa mga sikat na mga bloodlines. And dito, yung mga sikat na bloodlines, kinokolekta ko and minimix natin, no, para mapalabas na natin yung isa sa pinakamagandang Shamo Giants natin dito.
Yan. So, ito po is si Greyman. No, napakita ko to dati, itong medyo bata pa siya. Si Greyman po is anak ni Uno tsaka ni Avatar. At may ano po yan, no? Meron na pong pamitay and short beak. Ito yung ginagana ko kay Greyman. And matangka din po. Yan. Ito naman si Shalong. So, Shalong, daming, itong dalawang ito, no, marami nag-offer. Magaganda yung offer nila, pero inayawan ko dahil nga sobrang gaganda nito. And ito yung mga unang napalabas ko na mga sisiw na ako talaga yung nag-breed. No, si Shalong sobrang tangkad. Siya yung pinakamatangkad sa lahat ng napalabas natin sa anak ni Avatar, no? Si Shalong. Sa ngayon kasi may mga bata pa po siyang kapatid. Pero malalaman lang yan pag nasa 5 months na to 8 months. Doon na talaga 100% na malalaman. Pero sa ngayon, siya yung pinakamatangkad, no? And isa sa gagawin nating breeder. Si Greyman matangkad din naman, no? Isa to sa pinakamatangkad. Pero ito si Shalong kasi mas bata to and matangkad. So edad nito, no? Itong si Greyman is nasa mga February 14 to. And ito naman si Shalong is February 16. Yan. So 2 days na naman yung agwat nila. Pero tingnan niyo po yung laki, no? Sobrang so yung tangkad, no? Sobrang magkakaiba. Si Shalong lang is medyo matulis yung kanyang beak. Sa abot sa pamitay, may konti, no? Sa pormahan, si Greyman mas nagaganda na ako dito. Abot naman sa tangkad at laki, si Shalong yung panalo para sa akin. So gagawin natin tong pang breeds.